posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Two Types of Worries. Napakainam at napakasarap na magpuri sa Diyos. Subalit merong malaking sagabal sa pasasalamat, sa kasiyahan at sa kapayapaan ng tao, at ito ay ang pag-aalala. Worry robs us of happiness, of peace, and energy. And worry can stand between us and our great God to the point that we get blinded by worry that we can forget to praise God. Ang ating ngayong pag-aaral, two types of worries. Dalawang uri ng malaking pag-aalala ng tao na nagpapabigat ng buhay. Ama naming Diyos, salamat sapagkat kayo'y Diyos na pwedeng lapitan, hingan, kausapin at pakiusapan. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin, paglilinis, pagbibigay ng mga kailangan. Humihiling kami ngayon, Panginoon, ng malinaw na pag-iisip. Nahipuin niyo ang aming buong espiritu. Enlighten us, O God, so that we may go home blessed by your word, empowered, strengthened. At ang dalangin namin, Panginoon, yung katotohanan niyo, magpalaya sa amin at patuloy pang magpalaya kung kami nakaranas na ng mga pagpapalaya niyo. Mangusap po kayong may kapangyarihan. We ask, Lord, for a very simple message that comes from your heart into our spirit. May you be our speaker. Lead us, protect us from falsehood, protect us from all disturbances from the evil men and evil spirits, Lord, that make war with your peace. And we pray that you will prevail, that you will heal us, strengthen us, and glorify yourself. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray with confidence, we pray with thanksgiving. There could be two types of worries. Maraming ibang classification, but for now, take a look at two types of worries, and one is the basic worries. Yung talagang mga fundamental worries, yun na yung pinaka-minimum. And usually, it's about physical survival. Ano mga inaalala nyo? Pera, kalusugan, kaligtasan, being safe and staying safe. All of this has something to do with physical survival. At ito ay tinalakay ng Panginoon, gumamit siya ng dalawang halimbawa na siyang kumakatawan sa lahat ng uri ng ganitong worry for physical survival. Matthew 6:25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Nakita po natin dito na ang tinalaki ng Panginoon ay ang pangangailangan ng tao ng pagkain, inumin, at isusuot sa kanyang katawan. At ang kanyang payo sa Matthew 6:31-33, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Hindi naman bago sa tenga ng marami sa atin ang mga katuruan na ito, pero dapat magkaroon tayo ng mga bagong, mga babauning lakas galing dito sa hindi nagbabagong salita. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Bakit lagi mong iisipin ko nung kakainin mo, meron ba, may inumin ka ba, may daramtin ka ba? Alam naman ng Diyos na kailangan mo yun eh. At kung alam niya, edi siyempre meron siyang gagawing paraan. Sabi niya, ang pagsikapan mo na pagtuunan ng pansin, yung pagharian ka ng Diyos. At ang lahat ng yan na iniisip mo, madadagdag na lang sa'yo. So the answer to this worry is God as provider. The answer is man as a beloved child of God. Ipinaalala ng Panginoon, yung mga ibon, yung mga damo, yung mga bagay sa kalikasan,
pinapakain ng Diyos, dinaramitan, pinapaganda, ikaw pa kaya anak ka. Kaya pag naalala natin yon, yung ganong katotohanan, lumalakas ang ating loob. Sa katunayan, kaya lang tayo pinanghihinaan ng loob, lumalabo sa ating pangunawa at gunita yung kahulugan na tayo ay anak ng Diyos. Matthew 6:26, look at the birds of the air. Patuloy ng Panginoong Jesus. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Kaya sabi, kung gusto mo talagang luminga-linga, tingnan mo mga ibon. Hindi naman talaga sila nag-aalala, hindi nila iniisip yung mga iniisip mo. Pero pareho rin kayo na nabubuhay. At pagtakdang panahon, babawian din ang buhay. Pareho lang, ikaw nag-aalala, nababawasan ang iyong kasiyahan sa buhay. Matthew 6:28-30, and why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? Napakasimple po na argumento na ibinigay ng Panginoon dito. Kung ang mga ibon, pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya na anak niya, ang limutin niya. At kung yung mga damo na sasandali ang buhay, ikaw nga nabubuhay ng 50, 60, 70, 90, 95, 100 years, yung damo ilang araw lang yan. At may mga damo pa nga po na 24 hours lang yung buhay Pero sabi, yun, kahit sasandali dito sa mundo, dinaramitan ng Diyos ang magagandang kulay, magagandang texture at hugis, ikaw pa kaya na anak ng Diyos. Kaya sa napakaliit naman ang iyong pananalig, napakaliit naman ng iyong lugar para sa paniniwala sa Diyos. So here, the deep answer to this worry is faith. Trust in God. Worry robs us of all of the peace. The greater the worry, it means the less trust we have. The more trust and faith, the less the worry. Ito pong pagtitiwala sa Diyos at pag-aalala ay merong inversely proportionate relationship. Habang lumalaki yung isa, lumiliit naman yung kabila. So pag lumalaki ang pananalig, lumiliit ang pag-aalala. Kung pinapalaki ang pag-aalala, lumiliit o kaya lumiit na talaga pala ang pananalig. Kaya ang dalangin ng mga apostles sa Lord, increase our faith. Hindi naman nila sinabing increase our money, increase our income, increase our goods, increase what we store up for ourselves. Sabi nila, increase our faith. Kasi hindi naman doon sa pagdami ng pera, sa pagdami ng pagkain, ng nakaimbak, nakatago, nakasalalay yung kapayapaan, peace of mind, at kaligayahan ng tao. Subukan nyo magtanong sa mga taong napakarami ng naipon at napakarami ng kinikita, kung talagang mas maligaya sila sa inyo. Kasi sabi, increase our faith. Doon niya nakasalalay. Hindi sa pagdami ng mga bagay, hindi sa pagdami ng mga tao sa paligid, hindi sa pagdami ng ating iniimpok na nandun ang kapayapaan, kundi sa lumalalim, lumalago, tumataas na pananalig. Ngayon, yun yung simple and basic worries. Meron naman, pagka ang tao ay nakakalampas na nakakaangat na sa sobrang kahirapan, meron pa siyang laging naiisip na mga iba. And this is what we might call complex worries. Hindi na simple. Hindi na nag-iisip ng kakainin kasi meron na. Hindi na nag-iisip ng kapayapaan kasi payapa naman. Halimbawa, walang gera. Hindi na nag-iisip ng basic survival kasi secure naman. But they have complex worries. These are about meanings and sophistication. Mga sinasabi nila may hierarchy of needs. Beyond basic needs, man longs for higher needs of life. Ano-ano yung mga yan? Reason. Bakit nag-aaral pa, nagbabasa pa? Kasi humahanap ng mga kadahilanan at koneksyon ng buhay ng mga bakit and because. Kaya yung mga iba na alam mo nang wala ng ambisyon na maghanap ng reason, hindi mo na mapagbasa ni ticket ng bus kung nakatapos ng magkolehiyo. Ay, tapos na ako, ayoko na mag-aral, mahirap yan. Nosebleed.
Yung word na nosebleed, ang hilig sabihin ng mga ayaw matuto. Binabalingoy-ngoy naman ako sa hirap niyan. Yun lang, binalingoy-ngoy ka na. Napakaliit naman ng iyong inilagay na goal para sa iyong buhay. So yung mga magkakaroon pa ng complex worries, they look for a reason. Kaya nag-aaral sila ng mga philosophy, ng religion. Nagpapakadalubhasa sila o nahihilig sila makipag-usap sa mga itinuturing nilang marurunong. They look for beauty. Kaya alam mo kung ang tao umaasenso na mula sa pagiging very basic, naghahanap na siya ng beauty. Hindi na lang sapat na may kwarto, kailangan maganda ang ayos. Hindi na lang sapat na manamit, kailangan may color coordinate. Hindi na lang sapat na may pagkain, kailangan masarap. At hindi na lang pwedeng masarap lang, kailangan maganda yung presentation. You see na umaasenso yung isip ng tao. Naghahanap na siya ng harmony. So hindi na lang basta may tugtog, dapat may harmony. Dapat hindi lang basta may asawa, dapat may harmony yung relationship. And people begin to look for logic and sense. The whys and the wherefores. This signals a transcendence from the primitive to the sophisticated. What you might even call a born-again experience, not in the usual meaning that we attach the word to, kundi yung from basic, you are born again to become more complex, you are born again to become more and more complex, and you become sophisticated. At kung minsan yan ang hindi naiintindihan ng mga taong hindi umasenso ni kapraso sa buhay. Hindi nila maintindihan ng kanilang kapatid, kamag-anak, pinsan, kaibigan, kababayan na umasenso ang isip. Hindi na nila kamukhang mag-isip. Umasenso ang taste, hindi na nila katulad maghain ng tuyo. Hindi na lang basta hinahagis yung kamatis doon sa mesa, hinihiwa-hiwa pa na may shape. Ang arte-arte naman ito, ganoon din yung kamatis. No? So kita mong, teka, may naiba sa kanya at sa iyo merong hindi naiba. Kaya magkaiba ang pananaw nyo dyan. That's why poverty is a major enemy of people who will have self-realization. Because poverty ties you down to the basic issues of life. Wala ka ng panahon para sa complex. Ano mga reason, whys, and wherefores kung wala ka makain mamaya? Anong harmony? Anong beauty? No? Survival lang ang gusto mo sa buhay. Kaya ang taong espiritual ay sinisikap niyang paangatin ang kanyang buhay para hindi siya matali doon na lang sa mga payak at simpleng bagay na hindi bagay sa tao. Kumbaga, pang pagong o simple lang siya. Pagong naman siya eh. O anay siya. Pero hindi naman gano'n kasimple yung anay. May mga royalty pa nga sila. May mga reyna sila at may mga sundalo, yung mga langgam. So yung mga tao, higit dapat doon ang nararating. At nagiging malaking sagabal nga dyan, poverty or laziness. Ganyan ang ginawa ni Solomon. Palibas at si Solomon ay hindi naman mahirap, mayaman nga siya. Palibas at marami namang household chores na pwede niyang i-delegate, hindi naman siya naglalaba, nagluluto. Marami siyang natirang oras para asikasuhin yung mas mga pinong bagay sa buhay. Tulad ng pag-iisip. Nagpapatawag siya at umiimbita ng mga iba't ibang matatalinong tao sa iba't ibang mga bansa para lang makapanayam niya at mapakinabangan niya yung karunungan ng tao. Nagbibigay siya ng audience sa mga taong gustong makinig sa kanya at makipagtalas-tasan din naman sa kanya. Ecclesiastes 1:1-2. When the son of David was king in Jerusalem, he was known to be very wise. And he said, nothing makes sense. Everything is nonsense. I have seen it all. Nothing makes sense. What wisdom! Na nung rumunong ka ng rumunong, ang nalaman mo lang, wala ka naman talagang alam. Ang layo ng narating niya. Ecclesiastes 2:3, I wanted to find out what was best for us during the short time we have on this earth. Matayog ang pangarap ni Solomon. Naobserbahan niya kasi, kahit gaano kakalakas, kayaman, karunong, kapangyarihan, mamamatay ka rin. Na ang buhay ng mayaman, hindi naman laging mas mahaba sa buhay ng mahirap. Na ang buhay ng makapangyarihan ay hindi naman laging mas masaya kaysa buhay ng walang kapangyarihan. So sa inyo, pare-pareho lang tayong may buhay. At yung buhay, hanggang dun lang talaga. Kahit pilitin mong habaan, ang mga pharaoh na bigo na habaan yan,
Yung mga masasarapang buhay, yung mga emperor, gumawa ng mga paraan para pahabain ang buhay nila. Hindi rin napahaba kasi nakatakda. So ang sabi ni Solomon, ganito na lang gawin natin. Tanggapin natin na hanggang dyan lang ang buhay, pero etong gagawin natin. Hanapin natin kung paano malulubos ang kahulugan, kasiyahan, at kulay ng buhay na ito. So it will not be a matter of quantity of years because that's limited, but the quality of our days. Yan ang sinasabi ni Solomon. At para mangyari yun, ang hinahanap niya, buhay, hindi lang hanap buhay. May mga tao talaga namang buong buhay nila, hindi na nakalasap ng buhay kasi bising-bising naghahanap buhay. Pero siyempre, naghahanap buhay ka lang para meron kang kitain, kainin at maitabi-tabi ng konti at magkaroon ka ng libreng oras para mag-isip-isip ng mga mas dakilang mga bagay. Kaya nga dapat we should declare war on poverty. It frustrates self-realization, which is God-ordained. Binigyan tayo ng Diyos sa pagkalaki-laking isip para punuin natin ng laman. Gaano karaming laman ng mga isip natin? Masyadong konti. Pag nilalamanan mo, nag-nosebleed. Ayaw palawakin. Ecclesiastes 8:16-17. Day and night I went without sleep, trying to understand what goes on in this world. I saw everything God does and realized that no one can really understand what happens. We may be very wise, but no matter how much we try or how much we claim to know, we cannot understand it all. So matapos ang mahabang paghahanap ni Solomon, sabi niya, wala naman pala. Pero at least, naghanap siya bago niya sabihin yon. Anong wala? Ang ibig niya sabihin, wala namang sagot sa lahat ng tanong. Kaya kung lagi kang nagpipilit sagutin lahat ng tanong, mapapagod ka lang. Sabi niya, of reading many books, there is no end. Too much study wearies the body. Yung laging napakaraming tanong, lalo spirituality, maraming tanong sa Biblia, maraming tanong sa theology. Mainam magtanong, but up to a point. Pero pag hindi ka na tumigil ng katatanong, gusto mo maintindihan na ng isip mo ang lahat-lahat ng bagay, nawawala yung misteryo, nawawala yung hiwaga, and you reduce the greatness of our faith to just philosophy that could be dichotomized, that could be understood by the human mind. Nawawala yung kanyang charm. Kaya sabi ni Solomon, may mga bagay na tanggapin mo na lang. Huwag kang sobra mag-isip. The answer to this complex need, stay within your limits. Kasi may mga worries tayo mga hindi natin maintindihan. Ano kaya ang itsura ng buhay sa kabilang buhay? Ano kaya ang mangyayari sa akin? Nasaan na kaya ang mga namatay? Etc. etc. Stay within your limits. And what is your limit? Buhay ka pa ngayon, so huwag mo nang kalkalin kung ano yung mangyayari sa mga mamamatay. You have lots of time to do it pag namatay ka na. Huwag mo nang problemahin yan. Kasi wala namang nakalutas kahit si Solomon. Marami kasi sa atin, especially pag above 50 or 60 ka na, parang bawat oras na dumadaan ay merong dahong nalalaga sa tangkay ng panahon. Nalalapit ka ng nalalapit sa hukay. No? Kaya naragi ka sentimental, mapag-isip, ganyan-ganyan. Na hindi naman alam niya ng mga bata Malalaman niyo rin yun, okay, mag-alala. Huwag niyo na munang alamin ngayon, just be young and enjoy life. Kasi kahit naman ayawin niyo, darating yun So huwag niyo na i-fast forward. Darating, nag-iisip ka, pero eto ngayon, ano napapala mo kaisip? Nalulungkot ka lang. Minsan natatakot ka pa, ninenervyos, hindi mo rin naman kayang pigilin. So ang sabi ni Solomon, you know what you should do? Don't worry about life. Don't worry about death. And then you ask, what should I do with life then? Dalawa lang ang payo ni Solomon. Do good and enjoy the most. Ano kaya ang mangyayari sa akin 6 years from now? Huwag mo nang isipin mo na yon. Ngayon, yung araw mo, eto. Anong gagawin mo ngayon? What good can you do? What enjoyment can you have? Enjoy it. Do the good. And then bukas, ganun muli, ulit-ulitin mo. Before you know it, kung pagkakalooban ka ng panahon, makakarating ka doon sa 6 years from now. Live one day at a time. Ecclesiastes 8:13-14, sabi niya, alam nyo, napag-aralan ko na lahat. Hetong sasabihin ko sa inyo.
Everything you were taught can be put into a few words. Respect and obey God. This is what life is all about. God will judge everything we do, even what is done in secret, whether good or bad. Ito na yung lahat ng theology. Lahat ng pinagsama-samang sermon mula sa pulpito, Bible study, theology, lahat-lahat. Sabi niya, respect and obey God. Yun lang yun. How do you respect God? You respect God's design. And the body, life, was designed by God to be enjoyed. So an act of respecting God is to enjoy the day. It is an act of worship. But don't forget to balance it with obedience. Do good. Kung meron man sa atin dito, kahit isa, lagi niya lang iniisip kung ano mangyayari sa future, tigil-tigilan niyo na yan. May insecure lang kayo. Mag-aalala lang kayo. We were equipped by God to take care of the day when it comes, not before. Sabi ng pelikulang Jurassic Park, life finds a way. Lagi naman gumagawa ng paraan ng buhay na mabuhay. Kita nyo halaman, huwag nyo lang istorbuhin. Kahit sa tulay, tutubo. Kahit sa bubong ninyo, kahit sa gutter ng bubong, magkakahalaman yan. Huwag nyo lang siyang bunutin, dadami yun. Mamaya natabunan na yung bahay nyo ng gubat, tulad ng nangyari sa Angkor Wat, sa Cambodia. Ang mga hayop, huwag mo lang pakialaman, dadami sila. Mga isda, ang earth na ito, huwag mo lang patuloy sirain, will heal itself because life was designed by God to continue living. Ngayon, at the highest point of God's creation is man, made in God's image. Huwag mong alalahanin yung kakainin mo 6 years from now, kapatid, dahil pag buhay ka pa, siguradong kakain ka. Bakit? Dinesign ka ng Diyos na gagawa ka ng paraan para kumain. Kahit nga kumisan, belt na, kinakain pa nila. Nila Magellan, kumakain sila ng mga sapatos. No? Nung wala na silang makain doon sa dagat. Gagawa ka ng paraan because you were designed to live. So huwag mong problemahin yung malayo. Makakapag-improvise ka na pag nandun na yun. Ang gawin mo ngayon, enjoyin mo yung ngayon. Total, meron pang manok sa refrigerator nyo, kainin mo, iluto mo, lagyan mo ng spices, lagyan mo ng dekorasyon. Huwag mo muna kainin yung belt mo kasi meron pa namang iba. Malamang nga, darating ka na hanggang end of your life kahit kailan hindi ka kakain ng belt Dahil ipoprovide naman ni Lord lahat. Ba't ka nag-aalala? Alam mo, nag-aalala tayo, magkakasakit. Ang tao, pag may sakit na, gumagawa na rin ng paraan. Yung ayaw mag-diet, nagda-diet na rin yan. Di ba? Yung ayaw mag-exercise, mag-exercise na. Gagawa't gagawa ka, huwag mong problemahin yun. Pagdating nun, kakayanin mo yun sa tulong ng Diyos. So huwag mong sukaping solving yan ngayon. Sabi ni Lord, let the day's own trouble be sufficient for the day. Tomorrow will take care of itself. And you know what's there? God is gonna be there tomorrow. So meron ka na namang guide. At ikaw built, designed to survive. O kailan ngayon hindi ka na magsusurvive? Pag dumatay na yung oras sa takda, natatawagin ka na. Kahit anong design yan, tatawagin ka na. Because physical death is also part of the design. Pag hindi ka pa tinatawag, kahit anong gawin mo, walang mangyayari. May tao nga 6 na beses na nagpakamatay, buhay pa rin. Napuno na lang tuloy ng galos. Hindi pa siya no? So, kung yung nagpapakamatay na hindi mamatay-matay, pag hindi pinapayagan ng Diyos, yung pa kayang gustong mabuhay ang mamatay, kung hindi papayagan ng Diyos. So, just enjoy life. Enjoy the day. Do the maximum good. At huwag yung problemahin ng kung ano mga bagay. Eto nga anong ilang taon na ka ngayon? Saan kayo nakarating na panahon? Dumating na ba ang isang araw na wala talaga kayong nakain ni ano? Pagka gusto mong malaman kung ano mangyayari sa isa future, lingunin mo lang yung nakaraan. Nabuhay ka nga, nakarating ka sa point na to Ngayon pa, that you are much wiser. Ngayon pa na mas marami kang alam sa salita ng Diyos, you are better equipped to survive. So pag iniisip din natin, ano kaya mangyayari pag namatay? Yung iba talaga nalulungkot, iniisip kasi ang sikip-sikip ng kabaong, madilim sa ilalim ng lupa. Hindi na ikaw yun. Wala ka na dun. So the answer is God as final home and judge. Bakit sinabi to ni Solomon? No? Sabi niya, respect and obey God. This is what life is all about. No? Sabi niya, God will judge everything we do.
Yung iba natatakot, ay, God will judge everything we do pala. Nalilimutan nila yung dapat ipaglingkod at ipagdiwang. Makinig kayo mabuti. If God will judge everything we do, ibig sabihin may judgment day. Pag may judgment day, ibig sabihin wala ka sa ilalim ng lupa. Wala ka sa loob ng ataol. Paano ka i-judge doon? Ibig sabihin wala ka doon. Nasa presensya ka ng Diyos, kaya ka nga pwedeng i-judge eh. Kasi wala ka doon. Hindi ka mamamatay, yung katawan lang. At kung yan ay lagi nating iisipin, hindi ka laging matatakot sa kamatayan. Lalong-lalo na kung nasa Panginoon ka at alam mo na pag ginudge ka, may nagtanong nga sa akin sa internet, ano daw ba yung mangyayari sa mga believers pagka Judgment Day? Sabi ko, di awarding ceremonies. Ano pa? Bakit ka natatakot sa graduation day? Awards yun. Yung mga may honor, bibigyan. Graduate ka na hindi ka na matatanggalin. Kaya yung mga may honor, lalong natutuwa na darating yung judgment day. So, anong dapat mong iwasan dyan? The answer is God. Because God is our final home and judge. At kung may mga tanong-tanong ka pa rito, doon mo na lang itanong. Pero palagay ko, hindi mo na kailangan itanong. Kasi sabi sa Bible, on that day, when we see Jesus face to face, we will all be changed. We will be like Him. In other words, maiiwan lahat yung mga kapintasan, ang mga limitasyon, at mauunawaan natin ang lahat ng bagay sa isang isap mata. Darating din yun. Mauunawaan mo rin lahat. So habang hindi mo pa nauunawa, huwag mo nalang unawain. Parang mga bata. Nung araw, pag nagtatanong kami, yung mga matandang tamad sumagot. Ben, malalaman mo rin yan paglaki mo. Sana mas marami kaming nalaman agad kung ang mga matatanda ay mas masipag sumagot o kung alam nila yung sagot. Malalaman mo rin yan paglaki mo, lalo ang mga tanong mo tungkol sa mga sexual things, malalaman mo rin yan paglaki mo. No? Meron talaga mga bagay na may panahon para malaman. Halimbawa, yung mga bata naglalaro, hindi mo naman kailangan sabihin, hoy, mahal ang kuryente. Naliligo, oy, ang mahal-mahal ng tubig. O kaya gusto nila magsaya, kung ano-ano sinasabi mo mga problema ng buhay, nag-global warming ngayon, bla bla bla. Saka na lang nila dapat malaman yun. Kasi pag nalaman nila agad, hindi na sila bata. Sandali lang naman silang bata. Meron pa nga nagtanong din sa akin sa internet, stepmother siya. Pasaway daw nung stepdaughter niya. Gusto na daw niyang hiwalayan yung asawa niya dahil doon sa stepdaughter. Sabi ko, yung stepdaughter mo, 11 years old na, ilang. Sa kanila pa daw sumisiping matulog. 11. Sabi ko, hindi naman sisiping yan forever, pagtiyagaan mo na. Lalaki din yan at malalaman niya, at siya nang aayaw niyan. Sabi ko, sandali lang siyang bata, gagraduate din yan, huwag mo na lang siyang taniman ng galit sa'yo at sama ng loob, kasi babaunin niya buong buhay. Sandali lang yung bata Matututo rin yan. So, pagtiyagaan mo na. Ituring mo na lang na cruise na pasan-pasan mo yan. Hindi yan magtatagal kasi mag-aasawa rin yan. Mawawala rin yan sa buhay mo. Bakit mo i-give up yung asawa mo dahil lang sa inis mo sa kanya? Lumilipas ang panahon. Tayo man mga kapatid, yung mga kamangmangan natin at mga hindi natin alam, lilipas din yan, malalaman din natin. Kaya kung hindi nyo talaga kayang alamin, mag-enjoy na lang kayo sa buhay at gumawa ng mabuti. Yan ang alamin yung mga bagay niya. Lalo sa theology, habang dumadami ka ng alam, lalong gumugulo lang yung buhay mo. May nakita na ba kayong mga theologians na nagkasundo-sundo? Diba? So, kailangan, alam mo ako hanggang kailan ka nalang magtatanong at kailan, enjoyin mo na lang ang Diyos. Huwag mo nang uriratin lahat ng bagay kasi hindi ka naman designed to know all of that right now. The answer to complex worry is relationship with God. Not knowledge of God. Kasi may limitasyon ng knowledge. Sabi ni Paul, what I know now is imperfect. When the perfect comes, the imperfect will pass away. Konti lang daw ang alam. What is important is to trust in God for what you know and for what you do not know. Very specially. Now, pinag-uusapan natin yung dalawang uri ng need, basic, complex. Pagka nakarating ka na sa complex, meron na namang basic again. But this is not about physical survival, but about spiritual survival. About continuity of life. About eternal life. About heavenly issues and concerns. Dumarating yan sa buhay ng tao. A second cycle of the basic worry, but a higher level in the cycle.
Because man does not long only for food. Pag may food na siya sa kanyang tiyan, man does not long only for sophistication. Pag sophisticated na siya, then man will begin to long for longevity and continuity and eternity. Man will long for improvement and promotion and development of his spirit. And man will long for freedom from pain and suffering, especially in the next life. Itong need na ito, dumating yung rich man na kakambal ni Lazarus sa kwento. Alam natin yung kwento, there was a rich man who died, who went to a place of suffering, and there was this beggar Lazarus who was godly and was taken to a place of comfort. At nakiusap itong mayaman na ito, Luke 16:27 to 31, but the rich man said, Abraham, please send Lazarus to my father's home. Let him warn my 5 brothers so they won't come to this horrible place. So eto na naman ang katunayan na wala ka doon sa libingan. At kung ginawa kang abo, wala ka doon sa jar. Wala ka doon. Itong dalawang ito, si Lazarus at saka si rich man, nasa ibang lugar. Kaya lang nagduro sa si rich man, not because he was rich. May ibang dahilan yun. Spiritual, hindi yung wealth niya. Nagkataon lang na mayaman. Sabi niya, totoo pala ang bali-balita, may ganitong lugar. Papuntahin niyo naman po si Lazarus, na obviously is comfortable where he is right now. Pauwiin niyo sa bahay namin. Babalaan ng mga kapatid ko na mayroon talaga nito para huwag silang mapunta rito at gawin nila ang dapat para huwag silang dito sumuot. So ano na ngayon yung gusto nitong rich man na to? Spiritual survival and salvation. If not for himself, for his brothers. Modelo din itong rich man na to sa pag-ibig niya sa kanyang mga kapatid. Ngayon, kung ibig niya ng mga kapatid niyo, agahan para huwag silang masuot sa lugar na yon. Verses 27 to 31, Abraham answered, your brothers can read what Moses and the prophets wrote. They should pay attention to that. So ano ang sagot dito sa worry na ito? The answer is God's law and teachings. God pa rin. Ayaw mong mapunta dito yung mga kapatid mo, dapat silang magbasa ng Biblia. Dapat nilang unawain, dibdibin, ipamuhay ang mga katuruan at utos ng Diyos. Continue. Then the rich man said, no, that's not enough. If only someone from the dead would go to them, they would listen and turn to God. Sabi, naku, mga kapatid ko, hindi nagba-Bible study. Mga kapatid ko ay hindi umaten ng worship service. Ayaw naman ng relihiyon. Puro pera inaatupag ng mga kapatid ko, kaya nga kami yumayaman. So magpadala na lang po kayo ng isang multo. Siguradong with that visual aid, maniniwala sila. Anong sagot dito? Sa pangangailangang espiritual, na mataas sa pangangailangan nito, a God-sent teacher or preacher. Kaya lang, yung choice nitong si rich man, hindi bagay Ang gusto niya yung namatay na para bumalik. Hindi naman pinayagang bumalik. Siya hindi makakalabas doon sa pinagpaparusahan sa kanya at si Lazarus naman doon sa maginhawang lugar, hindi rin pwedeng lumabas. At kayo man siguro si Lazarus, nandun na kayo sa maginhawa, babalik pa ba kayo doon sa ibabaw ng lupa kung saan beggar kayo dati? Bakit mo pa ibigin bumalik? Nasa masarap ka na, baka kahit payagan. Ayoko na bumalik dito, ba't ako babalik? So nakikita natin, wala sila sa libingan, nandun sila sa lugar na ito. Kung saan man yun, ewan natin. Huwag na natin problemahin kasi hindi naman sinabi kung nasan. Huwag nyo nang hukayin yung lupa at hanapin sila. Baka makarating kayo sa Canada, doon sa kabila ng planeta. Hindi nyo pa rin makita. Kaya nga yung mga astronaut lumipad, lumampas sa mga ulap, hindi rin nila nadaanan yung langit. Kasi nga, physical natin, iniisip laging yun yung mga lugar na yan. Problema ng Diyos kung nasan yan. Pero meron. Ang mahalaga na lang kung saang department ka mapalagay. No? Section A ka ba o Section B? Kailangan asikasuhin mo yan ngayon. Napakahalaga. At kung may mga mahal kayo sa buhay, tiyakin nyo ngayon pa lang, padalhan nyo na ng teacher. Kayo na yung magturo. Kasi pag wala na kayo, hindi na kayo makakapagparamdam. Nakita nyo, wala naman pala. No? Anyway, at least in this case, hindi pinayagan bumalik.
What is the worry here? Earthly and heavenly life. Ngayon, dalawa na yung problema. Earthly life at heavenly life. Dito at doon. Mga kapatid, pag naman problema kayo, under which group ang pinaproblema nyo ba? Earthly life o heavenly life? O pareho? But there is a wrong solution. Earthly and materialistic answer only. Katulad nun, ang ating mga sagot sa ating worries, magkapera na magkapera, dumami ng dumami ang ipon. Minsan, ang sagot ng iba sa worry sa pagtanda nila, dumami ng dumami ang anak. Maraming anak, wala rin kapiling ni isa. Hindi naman ko may mga anak ka nga, nandyan ha. Pero salamat kung nandyan, mabuti, maganda, yun talaga ang nakalulugod sa Diyos. Pero hindi guarantee. Kailangan matuto ka na hindi materialistic solution ang solution sa mga yan, kundi spiritual. Magsaya ka kung may tao, pero dapat matuto ka na kung kayo lang ng Diyos ang magkasama, masaya ka pa rin. Pero at least, hindi naman nawawala yung Diyos kahit kailan. Matuto ka na mag-enjoy ng material things, pero kung wala, buhay ka pa rin at nag-enjoy ka pa rin kasi may iba namang laman ng iyong isip. To train ourselves. Huwag iasa ang lahat sa material na bagay. John 18:36, Jesus answered, "My kingdom doesn't belong to this world." Hindi pang dito. So yung mga solusyon, hindi physical. Hindi laging material. What is the right solution to our worries? The spiritual, the heavenly answer. Matthew 6:33, binigay ng Lord yung coup de grace. Yung talagang, eto na yung sagot sa mga worry mo. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin mong atupagin ang pagharian ka ng Diyos. Pag pinaghaharian ka na ng Diyos, matatamasa mo rin lahat yan. O kung di mo man matamasa, daig mo pa yung natamasa yan kasi may mas mataas kang kaligayahan, babaliwalain mo na yan. The answer is God as Savior. The answer is God as Comforter. The answer to all our longings, material or spiritual, complex or simple, is still God's teachings and God's words. Kaya sabi ni Solomon, here is the end of the matter. Matapos ang matagal nating diskurso, heto na ang conclusion. Sabi niya, fear God and obey Him because you're going to face Him. In fact, you face Him every day. But there will be that one dramatic day where you will really have this final judgment. Matthew 4:4, Jesus answered, the scriptures say, no one can live only on food. People need every word that God has spoken. Sa atin mga kapatid na may mga inaalala, kinakatakutan, worries, what you really need is God's words. And if God gives you God's teachers, God's preachers, mga padala niya sa buhay natin. Tulad ng gusto ng rich man na itong si Lazarus ay maging teacher and preacher papuntahin sa bahay nila. Meron ba kayong ganyang kagustuhan? Na yung nakikita niyong pinapaboran ng Diyos. Katulad doon, kitang-kita ng rich man na pinapaboran si Lazarus. Kaya sabi niya, si Lazarus talagang pauwi niyo sa amin. Kasi at least alam ko na na-favored niyo yan eh. Di ba? Magagamit sa makapangyarihang paraan. Pinapauwi ba natin sa ating mga bahay? Dinadala ba natin doon physically or spiritually? Buti naman ngayon, kahit hindi mo nadalhin yung tao, pwede ka naman magdala ng mga katuruan, printed, tape, videotape, whatever, pwede man natin gawin. Eh lalo na kung nagdadala ka pa ng buhay na tao na alam mong kinakasihan ng Diyos. Pinakamagandang regalo sa mga mahal natin sa buhay yan. Kung ang espiritu nila ay nakalihis pa ng konti, hindi nila agad ma-appreciate. Pero pagdating ng panahon, pasasalamatan ka rin. Sa una, pinapahabol pa sa aso yung pinapadala mong tao. Pero sa susunod, marirealize niya, salamat, it's the best thing that happened to me.
Ayaw nating mag-alala, gusto nating maging secure. It's not material security. It is spiritual security. Because when you are materially secure, spiritually secure rather, all other insecurities will pale in comparison. Romans 10:14-16. How can people have faith in the Lord and ask Him to save them if they have not heard about Him? Paano naman tatawag ang tao sa Diyos at magpapaligtas kung hindi naman nila napabalitaan ni kilala ang Diyos? Paano? And how can they hear unless someone tells them? So kailangan pala makarinig sila. Paano naman sila makakarinig kung wala nagsasabi? And how can anyone tell them without being sent by the Lord? The scriptures say it is a beautiful sight to see even the feet of someone coming to preach the good news. So kung tayo maraming alalahanin, mga mahal natin sa buhay maraming alalahanin, dapat magbukas tayo ng puso, ng bahay, sa mga nangangaral ng kanyang salita. Seek God-sent teachers to tell you. Value God-sent teachers in your life. Kita niyo ang sabi ng Romans, paa pa lang nung God-sent preacher, beautiful na. And you know, especially in old culture, that the feet were considered to be the lowliest part of the body. Pinakahamak na bahagi ng katawan yung paa, yan ang lumulusong sa putik, na alikabukan, nadudumihan, tinutungtungan, tinatapak-tapakan ng buong katawan. So, mababa ang pagtingin nila sa paa. Pero sabi nila, paa pa lang. Kung paa ng padala ng Diyos para katuruan, beautiful yan. Kasi yun ang nagagawa sa atin ng katuruan. Nabubuksan ang ating isip. Napapatahimik ang ating mga kaguluhan, napapaliwanag ang ating kadiliman, napapayapa ang ating mga kabagabagan. Nagkakaroon tayo ng tiwasay na pag-iisip at buhay. Nagkakaroon tayo ng katahimikan. So, value teaching. It is what we really need. Value teachers. And very importantly, why don't you be a teacher yourself? Be God's servant. Hindi naman monopoly ng ilan lang yan. Lahat tayo pwedeng maging beautiful feet. Because we bring what? Good news. Good news, hindi bad. Kung minsan marami pang Kristiyano ang magte-text sa'yo, puro bad. Mga prophecy nakakatakot. Mga magugunaw ang mundo, matutunaw ang bundok, magigiba ang mga pulo, lulubog ang lahat, na ilang beses nang may sinabi, hindi ba natupad? Ba't ka mananakot? Sa palagay mo ba, dapat mong takutin ang tao para lang siya lumapit sa Diyos? Dapat lumalapit ang tao sa Diyos dahil naunawa niya na Diyos ang sagot sa buhay niya. Hindi lang para makaiwas siya sa tsunami, hindi lang para makaiwas siya sa bulkan, o makaiwas siya sa mga peste sa buhay, kundi para ma-enjoy ang presensya ng Diyos. Nagiging emotional blackmail kuminsan yan, that you scare people unto salvation. Cheap trick. Pagka wala ka ng substance para pakinggan ka, mananakot ka na lang dahil most of the time it works. But be a teacher. Be a bearer of good news. Life has enough bad news. Dadating ka, magte-text ka, mag-i-email ka, magme-message ka, bad news pa. Lalo't ipa-forward mo lang naman, hindi mo naman talaga na-research, hindi mo naman talaga nalaman, natanggap mo lang, forward ka na ng forward. Meron pa, forward this to all your loved ones. I don't forward such things. I will be bringing bad news. But if you have time to forward, may load kayo mag-forward, forward good news. Kasi may bulkan man o wala, may tsunami man o wala, magugunaw man ang mundo o wala, o hindi, Diyos pa rin ang kailangan ng tao. So just say the good news. Do not add to the fear and burdens of people. Do not scare people and blackmail them into becoming religious. So, mga kapatid, ano bang inaalala nyo sa buhay? Ano ba mga kinakatakutan nyo dyan? Baka ka mawala ng asawa? Dati naman wala, di ba? Nabuhay ka rin nun. Mabubuhay ka rin kahit mawala. Huwag. Pero mawala man,
kung nandiyan pa rin ang Diyos sa puso mo, buhay ka pa rin. Natatakot kang mawalan ng mga kayamanan. Ipinanganak ka nun, wala ka rin namang dala. Lalo't galing ka sa hirap, o di, alam mo na wala naman o, nagkaroon, kaya mo rin mabuhay kung wala. Pero salamat kung hindi mawala. Dapat clear sa atin kung ano yung talagang minimum, ano yung mahalaga. Do you worry about the future? Napag-usapan na natin yan. Huwag mo nang isipin yung future. Pagdating mo na lang doon, tsaka mo harapin. Kahit ka man yan, mangisay na kaiisip, hindi mo pa rin yan maiisip. Sayang lang oras mo. You were designed to live. You, by God's help, will always find a way when the need comes. So cross your bridge when you get there. Wala ka pa sa tulay, tinatawiran mo na, hindi mo tuloy malakaran tong malapad na daan na dapat na-enjoy mo. Focus on God. Focus on God's words. 2 types of worries, there's only one solution, God pa rin. Nawa, sa pang-araw-araw nating buhay, alalahanin natin yan. Normal na matakot. Normal na mag-isip. Normal na mag-alala. Pero abnormal sa anak ng Diyos na patagalin yan sa ating isip. Kailangan kung dumarating man, hindi na iiwasan, itinataboy mo agad para hindi na magtagal sa buhay mo. Hindi natin kumisa na iiwasan na dumadapo yan, pero pwede mong iwasan na pagpugarin sa buhay mo, pwede mong paalasin. Resist the devil and he will flee from you. Pag may pumapasok sa inyong mga alalahanin, isipin, mga nakakatakot, itaboy nyo agad. Change that channel. Palitan mo agad ang iyong iniisip. Tumayo ka, kung nasa kwarto ka kapatid, lumabas ka, magpahangin ka sa balkon, kung may balkon. Kung wala, lumabas ka sa kalsada. No? Gumawa ka ng paraan, huwag mong pagtagalin sa isip mo ano mang inaalala mo. Kasi, papagurin ka niyan, tatanggalan ka ng ligaya, at kung kaya ka niyang papanghinain yun ang gagawin niya, gusto mo ba yun? So, be changed by the renewing of your mind. Kung noong mga nakaraang taon, binibigyan nyo ng puwang ang pag-aalala at pag-iisip, huwag nyo siyang bigyan ngayon. Tandaan natin, minsan nakakasalis nakakapasok sa conversation, pero pag ang usapan nyo na, pumapasok na sa mga nakakatakot, mga mahirap, mga problema, change topic. Ayoko na ng mga topic na yan. No? Kung pag-uusapan na naman natin lahat ng may cancer, lahat ng may sakit, lahat ng may ganito, bagamat dapat pag-usapan ko kayo yung doktor at kung kayo yung mag-aalaga. Ngayon kung hindi, ipanalangin nyo na lang, tapos huwag nyo na laging isipin. Pagka naisip mo lahat yung mga nangyari sa kapitbahay, nangyari doon, nangyari dito, madedepress ka lang. Pag lagi mong binabasa sa diary yung mga bumabagsak na aeroplano, hindi ka rin sasakay kahit kailan. Samantalang ang dami mo naman kilalang nagtandaan na ng mga stewardess buhay pa rin, hindi nag-plane crash. Diba? Ayan sila, mga buhay, konting-konti lang naman nang nagpe-plane crash Sobrang konti. Mas marami pang tricycle na nagbabanggaan araw-araw. So, huwag ka masyadong matakot. Pipigilin mo ang buhay mo na mabuhay. Gustong-gusto mo makapaglakbay, makapunta sa anak mo abroad na matagal mo na hindi nakikita pero natatakot kang lumipad. Lumipad ka. Dahil sa takot mo, kahit nasa kama ka, mamamatay ka rin pag oras mo na. Diba? Salamat lang kung lahat ng nasa kama hindi namamatay. Diyan nga maraming namamatay, di ba? Lalo't nasa ospital ka at marami pang nakapaligid na doktor, doon ka pa nga namamatay So, kung oras mo na yan, tanggalin mo kapatid ang mga takot mo para lumaya ka at marami kang magawa sa buhay. Kasi hindi pwedeng buong buhay mo nakakulong ka na lang sa mga inimbento mong mga rehas at mga tanikala, tapos andun ka lang. Tapos naubos yung oras mo, namatay ka na lang, wala nangyari. Kailangan nilalampasan, tinatalo natin ating mga takot. At sa tulong ng Diyos, resist the devil, he will free from you. Fear comes from the devil, not from God. So don't fear to be alive. Fear not to be alive. So kung yung buhay mo kapatid, kulang sa kulay dahil sa dami ng mga, kung ano-ano mga kinakatakutan, gawin mong project yan this year, tanggalin mo yung mga yan. Be free. Dati hindi ka kumakain ng mga ganito, kita mo naman yung iba, kumakain, buhay pa rin, kainin mo lahat. Huwag ka lang allergic, Yung hindi mo ikamamatay, kung minsan ang dami nating arte sa buhay, kumukonti lang tuloy na enjoy natin sa buhay. Life is meant to be lived. Life is for living. Life is a gift from God. Worry and fear deprives you of that. Don't let the devil win. Dear God, thank you for life. Turuan niyo po kaming pahalagahan bawat minuto, bawat oras na ipinahiram niyo.
na huwag kami mag-alala sa hindi naman dapat naming pag-alalahanan. Turuan niyo kami magtiwala. To live to the fullest, to do the maximum good we can do, to serve you and your people, and to enjoy our lives, which because our life is a gift from you. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. At ngayon, iwaksin ninyo, palayasin nyo sa buhay nyo ang mga worries and really enjoy your faith in the Lord. Be alone with God for a while in silent prayer. Alalahanin ang mga dapat nating isukong mga alalahanin, paalisin sa buhay natin at bigyan ng mas maraming espasyo ang Espiritu ng Diyos. Dear God, in silence, we continue to worship you. Teach us, guide us in a personal way. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Two Types of Worries. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Nobyembre, gaganapin ito ngayong November 3, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, inilalagak ko na sa inyong kantungan. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay. Paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama, init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan mo ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay. Paghakot sa damdamin, sinisiklo
Ano ba ang original Filipino culture? Yan siguro paghahanap natin ng original na Filipino ay dapat na magkaroon ng isang bagong pananaw. Halos wala naman talagang original na culture kahit saan. Kahit ang Chinese culture may influence ng kanyang mga kapitbahay, ang Indian culture, maging ang Jewish culture, maraming influensya yung mga neighboring countries. So siguro naman sobra pa na kung hahanapan natin ng original Filipino culture. Pero kung ang ating hahanapin, yung culture na na-indigenize natin, na-process natin at naging Filipino sa application, naging Filipino ang kanyang form over the years, at yung generationally has been with us to the point that it has become our heritage and identity, marami. Arnis de Mano, for instance, ay isang naproseso natin na martial arts na gumagamit ng mga sticks. Kuntao, na siya ring tradisyon ng maraming bansa sa Malaysia at sa Indonesia, ay na-develop at halos na perfect ng mga tausug at ng mga tao sa Southern Philippines. Marami tayong ganyang mga matatawag natin kung hindi man original because it is shared by many other races na indigenize natin na proseso at ngayon Pilipinong-Pilipino na. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!